Isang AI tool ang naimbento sa Ateneo de Manila University na makakatulong daw hulaan ang galaw ng ekonomiya. Paano ba gumagana yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ito ang Artificial Intelligence o AI tool na nilikha ng mga mathematicians mula Ateneo de Manila University. Bahagi yan ng programming code ng AI tool. At ang goal nito, ma-predict kung gaano kalaki ang itataas sa interest rate sa bansa sa hinaharap. So the main output of our study is that for each of the short-term interest rates, so for example, for 1 month rate, for 3 months, 6 months, and 1 year, we're able to identify the variables that affect the interest rates, as well as the appropriate artificial intelligence tool that can be used to forecast the rates. Resulta ang AI tool ng kanilang pag-aaral, ang Deep Learning Approaches in Interest Forecasting. Base naman ang AI tool sa ilang machine learning models na kayang maintindihan ang lahat ng may kinalaman sa ekonomiya tulad ng datos ng inflation, presyo ng langis at lagay ng ekonomiya ng ibang bansa. Kasunod kasi ng pagtama ng mga nagdaang bagyo, mas lalo pang tumaas sa 2.5% ang inflation rate sa bansa nitong Nobyembre, kumpara sa 3% noong Oktubre, ayon sa Philippine Statistics Authority. Bukod sa inflation ang basehan ng pagsipa ng presyo ng mga produkto sa merkado, isa rin yan sa dahilan kung bakit ang tubo sa utang o ang interest rate ay tumataas din. Paliwanag ni Armin, malaki raw ang tulong ng kanilang AI tool para makapagdesisyon ng mas epektibo ang mga nasa sektor ng negosyo at gobyerno. Para matukoy kung magkano ang kanilang i-invest, uutangin, kailangan bayaran at kikitain sa takdang panahon. If we can forecast interest rates to move up or down, policymakers can adjust their economic and fiscal policies based on these forecasts. Nasa likod ng pag-aaral ang kanyang mga estudyante sa Ateneo, habang isa si Armin sa mga research advisors. At bilang siya ay dating division chief ng Bureau of Treasury, ipepresenta raw nila ito sa gobyerno para sa pagbabakasakaling mapakinabangan ito. Sa pag-usad ng panahon, lalo pang lumalawak ang gamit ng teknolohiya. At tulad ng AI, pwede natin itong magamit para mas mapadali ang buhay. Pero dapat sa tamang pamamaraan. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.